Barangay 882. Talakayan sa mga isyung pang-barangay. Paglalapit sa mga magkakagalit na magkapit-bahay. Pagtatanghal sa barangay na pangunahing unit ng lipunan. Barangay 882. Sama-sama nating pag-usapan at lutasin ang mga isyung pang-barangay sa pakikipagtulungan ng Department of Interior and Local Government at Office of Barangay Affairs. Barangay 882. Magandang hapon po, Luzon, Visayas at Mindanao. October 8 na naman ho ngayon, araw ng Sabado 2022 ho. Ngayon mga kabarangay, ito po muling lingkod Gilbert Perdez at ito ho ang programang Barangay 882. Hanggang alas 5 tayo ng hapon mga kabarangay at marami ho tayong tatalakayin siyempre. Yung mga usapin pang barangay at siyempre yung ating iba't ibang programa. Siyempre katuwang ho ang SM Foundation. At tayo mga Pilipino mga kabarangay, siyempre kilala ho tayo mga mahilig ho tayo mag-aral, di ba mga kabarangay? At iba ho yung ang iba ho yung ibang sa kagustuhang mag-aral mga kabarangay kung saan-saan pumapasok, magtrabaho, no? Ang iba nagiging kasambahay, no, para ho makakalap ho ng pang-tuition nila mga kabarangay. At nagpapasalamat ho tayo na mayroon ho tayong foundation at particular ho yung mga iba't ibang grupo. Siyempre naunguna yung SM Foundation na tumutulong ho sa mga mahirap natin mga kababayan na gustong mag-aral mga kabarangay. At speaking of scholarship mga kabarangay, kasama ho natin ngayon yung mga kinatawan ho ng SM Foundation. At sa panguna ho ni Ma'am Linda Atayde, yung ating SMFI Executive Director ho for Education Programs. Magandang hapon ho sa inyo. Magandang hapon ho sa inyo, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga kung nasaan man kayo dito sa parte ng daigdig. At syempre kasama din ho natin si Dr. Teresita Tata Pastor Medado, siya yung Pangulo ng Asia Pacific College, yung partner school ho ito ng SM Foundation. Ma'am, magandang hapon ho sa inyo. Magandang hapon naman. At pati naman ho si Ma'am Chloe Diane Castillo, isa hong magna cum laude ho na graduate ho, isa sa mga beneficiary ho ng scholarship program ho ng SM Foundation mula ho dyan sa Cavite State University. At syempre ho, si Miss Liriel Adiao, cum laude naman ho siya at nagtapos ng BS Computer Science dyan din ho sa Asia Pacific College. Magandang hapon na sa inyo. Magandang hapon po. Siyempre, unahon nyo muna natin si Ma'am Linda Atayde. Siya ho yung magpapaliwanag sa atin tungkol ho sa programa ng SM Foundation. Particular ho yung scholarship program ho nila. Yes. Thank you, Bert. Etong series na ito ngayon dito, ipapakita namin sa inyo kung isa pang aktibidad ng activity ng SM Foundation. Ito ay siyempre nag-aaral, nagsisikap mag-aral, pero merong graduation. So ngayong October 22 ay gaganapin ang presentation of graduates. So every year meron kaming annual celebration ng mga graduates namin na nakapagtapos na sa iba't ibang eskwelahan, nationwide yan. Pine-present namin sila sa SM, sa mga various benefactors para naman sa kakasama yung magulang nila sa event na yan para makapagpasalamat ng personal sa mga benefactors saka sila din. So ito yung parang last phase ng scholarship nila. So ito yung presentation of graduates. Yung paano ba tinatalaga yung mga itong mga scholar natin ay malaya ho ba sila nakakapili ng kanilang kurso na meron kaming set kasi dami-daming kurso sa kolehiyo. Marami yan, no? So, meron kaming set of yung tinatawag namin preferred courses. So, yun yung mamili na lang sila doon. Marami naman doon. Yung sa courses in education, sa IT, sa engineering, iba't ibang klaseng fields ng engineering, saka IT. So, sa accounting naman. So, pwede silang mamili doon. Tapos, marami ding eskwela, pwede rin nilang pagpipilian. Isa malakas na partner namin, ang APC, Asia Pacific College, kung saan marami din nag-graduate. So, pwede silang mamili doon sa sa listahan na yon. Ito naman siguro si Ma'am Tata naman siguro, no, sa bilang partner ng SM Foundation. Gano'n ho kayo katagal naging partner at paano ho nag-start yung partnership? Almost 30 years.
kami yata yung nag-umpisa, no? Yes. So that was 20 na. 2002. So 20 2002? years. 2002. Okay. Yeah, so that's 20 years We ago. start now. Exactly 20 years ago. Yeah. Oo. Matagal na yon. Naalala ko, Miss Linda, nung araw pa, ito ay programa ni Mr. C, Mr. Ito Henry talaga, C. hanggang ngayon. Hanggang ngayon, ito yung legacy project niya. Dahil ang paniniwala niya talaga, mabigyan ng pagkakataong mag-aral yung mga hindi nakakatikim ng magandang eskwelahan, ng maayos na pag-aaral, at lalo na makatikim sa makapagtrabaho. Oo, ng maayos sa mga kumpanyang hindi nila ina-expect na doon sila magtatrabaho dahil sa magagaling ang mga batang ito. Pinipili ito ng SM Foundation ng husto, no? Meron tayong mga meron examination, meron lalo na yung interview. Kasi talagang tinitingnan namin kung talagang sila ba ang market Deserving, namin. Kasi deserving and syempre kung yung hindi makakapag-aral on their own. Meron ba mga target na numbers na binibigyan ng scholarship kada taon o yes, kada taon. Kada period? So kagaya ngayon yung newly namin na qualify mga 323. So sa mga ganon, every year namimili kami. Gano'n ka, screening naman? Paano? Oh yes, ang screening tuloy-tuloy yan. Meron sila kasi ngayon medyo digital na tayo. Mag-a-apply sila marami. Thousands yan mag-a-apply online. Pagkatapos naman, nagko-conduct din kami ng pag na-qualify sila na to take their exams. So, bibigyan na namin ng exams. Online din yan. Ngayon especially ngayon, at saka yung mga interview, ginagawa din namin online kasi simula nung resulta ito ng pandemic. So, buti na lang, tinulungan kami ng APC mag-design ng sistema. Tamang-tama. Timing, no? Just after that. So that during the pandemic, hindi kami nahirapan. Tuloy pa rin ang programa. Inampisa. Tapos, nagbibisita din kami sa kanilang mga bahay, sa yung mga beneficiaries yung napili na namin para finally titingnan namin yung bahay. Parang ang dating parang sinisiay, tama ho ba? Tinatawag natin home visit. Parang gano'n kasi kasi parang kumbaga sa di ba, i-confirm mo kung talagang tama yung mga sinasabi ng doon sa application. Tama ho bang gano'n? Yes, saka gusto namin makilala yung mga magulang. Makilala ang yung mga magulang. kasama niya sa bahay. Kasi tinitingnan yung income niyan. Yes, kada taon. Siyempre, yung nakikita namin yung hindi makaka-afford na magkolehiyo. Ito naman siguro sa mga scholar natin na matatalino. Maliliit lang sila tingnan pero matataba ang utak. No? Sigurado. Kasi isa dito, particular dito si Chloe Diane Castillo, isang magna cum laude ho. At BS saka magiging CPA. At pakikwento na lang sa amin paano ka nakapasok sa foundation. Paano ka naging scholar nila. So, ayun nga po, way back po nung senior high school ako, meron po akong friend. So, hi kay Athena. Yun. So, inaya niya po kami na mag-exam po sa SM Foundation. So, parang before pa nun, parang hindi po ako aware. So, nung sinabi niya po sa akin, naging aware na po ako. And natatandaan ko po, almost 10 po kami na nag-exam po nun. Saang branch ng foundation? Sa SM Dasmariñas po. So, nag-exam po kami doon. And then, after nung nag-exam kami, tawag dito, nag-a-announce na ng mga nakapasa. So, parang hindi po ako nag-e-expect na baka hindi ako makapasa. Ganun kayo katalino, parang wala lang sa inyo. Mahirap yung exam. Pero, ayun, at natawag po kami and then in-interview and then nagtuloy-tuloy na po. Yun nga po, home visit. And then, yun po, isa na po akong proud na SM scholar. And ngayon po ay, yun nga po, graduate na po ako. And super blessed, super thankful po ako na naging scholar po ako ng SM Foundation po. Yun, si Ms. Lirel naman siguro, Adyaw. Siya ho'y cum laude naman ng Asia Pacific College din, no? At siya ho'y nagtapos ng BS Computer Science. Ma'am, pakikwento mo sa amin yung naman, experience ninyo, no, bilang beneficiaryo ng programa ho ng SM Foundation.
Yung experience ko naman po, nalaman ko po yung about sa SM Foundation during na din po ng enrollment ko. Kasi yung nag-senior high po ako sa APC. So, gusto ko po magpatuloy ng pag-aaral dun sa school ko. So, parang first na choice ko yun. And nung nag-enroll po ako sa admin habang nag-enroll kami, sinabi sa amin na may opportunity yung SM sa mga scholars na kung gusto nila mag-apply ng 100% na scholarship. So yun, as isang student na gusto din makatulong sa family as a student and para mabawasan din lahat ng mga gastos, in-encourage din po ako na mag-apply ng mga parents ko. And ayun din po, same process lang din po, natanggap, nag-email, and nag-interview din po sa APC din mismo. And then, ayun po, natanggap na din naman po. Gano'n nakatulong sa'yo? Gano'n ka, kasi siyempre hindi lang sa pag-aaral mo, sa pamilya mo yun, di ba? Opo, sa family po. At malaking kaluwagan sa pamilya. Yung scholarship ho na pinagkakaloob ho ng SM Foundation. At ikaw, ma'am, may dadagdag ka pa? O kaya, mamaya na siguro, paano bang may papayo mo sa ibang mga gusto maging scholar naman, no? Para po sa mga aspiring scholars po, ayan po, i-take nyo po yung opportunity na to na mag-apply bilang isang SM scholar. Kasi, hindi naman tayo lahat ipinanganak na mayaman. So, may kagustuhan tayo na makapagtapos, pero may mga hindrances, pero hindi enough yung hindrances na yon para mag-stop ka. Kasi nga, andyan yung SM Scholars, yung SM Foundation, para tulungan ka na makamit mo yung mga pangarap mo. Yun po. Ano bilang, kasi sabi niyo, ito kayo, may trabaho na kayo, di ba? Yes. Ano yung pinaka-challenging na part dun sa bilang estudyante, no? Bagamat bilang scholar ka na ng SM Foundation, ano yung mga challenging part na pinagdaanan mo? Yun sa academic part po talaga. So, dumating pa yung pandemic, nagkaroon ng parang breakdowns, nag-doubt sa sarili, gano'n. Pero syempre, meron tayong dreams. Andun po yung kailangan natin na magsikap na makapagtapos kahit pagano kahirap yung mga pinagdadaanan natin sa family, sa academics, ganun po. So, yun po. Nagpursige lang po talaga na makapagtapos para maging proud po sa akin yung family ko. Yun po, may ahon ko sila sa hirap. Ganun po. Si Miss Leril naman. Leril, no? Adyaw naman, no? Yung ano bang mga challenges na kinaharap mo bilang estudyante? As a student po, yung number one po kasi na problem namin is financial po talaga. So, sobrang laking ginhawa din po yung dulot ng SM Foundation sa amin. And then, yung dagdag pa po dun sa pandemic is yung stress nga po ng academics. Kasi nung time po ng pandemic, yung batch po namin is yung parang puro major subjects po yung tinitake namin during that time. So, ayun po, medyo nagkasabay-sabay po yung problem ng financial, yung pag-submit sa mga deadlines, and yung parang emotional and mental na parang bigat na dulot po ng pandemic. So, hindi ba dumaan sa punto na parang gusto mo nang umayaw? Medyo minsan po nawala po ako sa focus. Pero hindi naman po ako bumaksak. Muntikan lang po. Muntik lang. Babantayan naman kayo ng SM Foundation. Ganyan ang malasakit yun ng SM Foundation. Hindi kayo pababayaan yan. Si Ma'am, si Doktora naman, Tataho. Yung ano naman niya, pakikwento niyo sa amin yung partnership po ninyo ulit ng SM Foundation. At sa kasalukuyan, gaano ba karami scholar na nasa side ninyo? Na sinusuportahan ng SM. Naghanap pa ako ng numero dahil alam ko tatanungin mo sa akin. Kaya sinadya kong hanapin yung aming mga records. And ang sabi sa akin ng aming mga tagapag-alaga sa kanila, no? Ay 61 pala sila ngayon existing all in different levels. So 61 po silang scholars ng SM na nasa APC. Pero since 2002, halos mga 216 na po sila. Napakadami na. Ito yung mga nag-graduate. Ito lang yung mga nag-graduate. Yung 216 po, ito yung mga nag-graduate na sa amin, sa Asia Pacific College. Palagay ko ang pinaka
participation ng Asia Pacific College, hindi lang sa pagpapalago, pagtuturo sa mga bata. Sa mga bata at mabigyan sila ng pagkakataon na magkaroon ng trabahong napaka mahirap kamtan. Actually, ibang klase yung mga trabaho nila ngayon. Hindi lang yun, palagay ko naman, at sasabihin din ni Miss Linda sa'yo na nakatulong din kami sa foundation na parang, kumbaga, lagi nila kaming tinatanong, paano pa natin papagandahin ang sistema namin. Ang papalawakin pa, no? Papalawakin, papagandahin, papaayusin, gano'n. Kasi, syempre, hindi lang naman siguro. Mas marami pa kayo na ibibigay din na bukod dun sa SM Foundation. Kumbaga, napagsama na lang talaga, no? Para sa makapagtapos yung mga estudyante. At hindi, parang pasasalamat na rin namin on their behalf. Nagpapasalamat kami sa SM Foundation na yun na nga, kung hindi dahil sa kanila, itong lahat ng 216 na ito ay hindi makakagraduate. Yun ang totoo. Totoo niyan, hindi sila makakapasok sa eskwelahan at hindi sila magkakaroon ng kursong gusto, hindi sila magkakatrabaho ng that they aspired for. Oo. Yun ang totoo nun. Kung hindi nagtulungan kami, wala sila. Yun ang tunay nun. Hindi ito basta nagbigay ng scholarship. Hindi ito basta nagbigay, tinulungan namin sila para maganda ang examination. Hindi yun eh. Ang totoo niyan, kung wala ang SM Foundation, wala sila. So, ganong kahigpit yung tightness ba ng pagtatrabaho namin ng SM Foundation. Partnership, ano? Ganong katatag. Oo, ganong katatag yung partnership. Isipin mo, 20 years na tayo. 20 years. In those 20 years, nag-produce na kami ng 216. Ibang personalities, Iba-iba. At saka, ang kurso ay hindi biro. Kamukha niya, si finish. Ang layo na narating ng mga to. Paano siya magko-computer science? It's a very important course, lalo na ngayong tinatawag na digital transformation. Yan. Ito mga ito, 4 years ago, naisip na nila na kakaroon ng digital transformation. They want to have their place sa pagtatrabaho doon. And napag-alaman ko na nag-internship pala siya sa Uber. Imagine that. Yun pong huling 2 trimestral ng APC, hindi na po namin sila pinag-aaral sa school. Dinideploy po namin sila sa kumpanya mismo. Parang nag-OJT sila, no? Nag-OJT sila. Beyond OJT. Kasi internship talaga. 6 months yun. Nagtatrabaho na siya sa Uber. Ganon na nangyayari. Siguro nabigyan din kayo ng allowance sa Uber, di ba? Oo. At ano yung trabaho mo doon? Sabihin mo nga ang pangalan ng iyong I am program management intern po. Sa program management. Kung halimbawa, nabigyan ka ng pagkakataon kasi si Ma'am Chloe may trabaho na siya. Saan mo gustong pumasok halimbawa? Ang bala ko po kasing start date is next year. Doon din po ako, same po sa kanya is parang banking na industry din po. Financial industry po. Sa kasalukuyan. Opo, sa IMG. Nasa IMG na siya ngayon. Pero yung start date po kasi next year po. Next year. So next year pa. Okay. Pero considered ka na, tanggap ka na. Opo. Sa kasalukuyan mga ilang graduates sa inyo ngayong taon? Kami? Sa APM. We graduate. Sa ngayong taon, ilan yung mga nagtapos sa inyo na scholar ng Scholar. Teka ha, sandali meron ako niyan. Ang sabi sa akin, sandali ha, parang meron kaming 21 na nagtapos, tama ba? 320 total scholarship. Okay, so ngayon. Kasi yung mga awardees, meron ba tayong mga awardees, yung mga kasama na yung mga kagagayan ni Ma'am Nako, madami. Marami yan. Kasi magna cum laude si Ma'am pala. Oo. Pero meron kaming mga pinagmamalaki, di ba, Miss Linda, no? Yung mga CPA graduates mga natin, board passer. Meron kaming isang, hindi ko siguro pwedeng banggitin pangalan nila, no? Sure, pwede. Pero, pwede ba? Yeah, Pwedeng ganon. Pwede ho. Oo, naalala mo ba, Mang Linda, si Cedric?
Yung si yung naging, nasa military, siya ba yun? Hindi, yung si Cedric, si Cedric Sapanta na Yes, number yes, 3. number Number 3 natin sa CPA. Yes, yes. Oo, nasa na siya ngayon, no? Oo. Ngayon, hindi lang he gave back, actually. Nagtuturo na siya rin ngayon. Okay, nasa Saint Scholastica nagtuturo. Yes. Aside from that, meron siyang kanyang review office for CPA. Napakagaling na bata. Nakilala ko din ang kanyang ina. Ang kanyang ina ay labandera. So, nakapunta yan sa APC yung nanay ni Cedric. And, napaka-proud ng nanay niya. Halos mangiyak-ngiyak yung nanay niya nung nalaman niya number 3 sa number CPA. 3 sa CPA. Oo. Yes, Cedric. Nagtuturo pa siya. Merong isa tayo. Ganun kagagaling yung mga na-produce abroad, nagiging siya. Ito ang maganda, consultant sa government, no? Yes, abroad. Oo, meron kaming ganun. Ito namang si Ray. Naalala mo si Ray Buico? Yes. Oh, yan. Ray Buico. Si Ray Buico, isa rin parang cum laude din yata siya. Yes. Pero nag-intern siya sa SGB. Yes. Okay. Yes. Matagal. Tumagal siya sa SGB ng mga 2 taon. Okay. Hanggang siya ay binibigyan ng pagkakataon maging management trainee. Okay. Pero lumipat siya ng trabaho dahil hindi niya mahindian yung trabaho ng Ernst & Young sa London. Ganun ho ba, mas pinaprioridad ho ba ninyo yung mga applicant na scholar ho ninyo? Mga ganun. Halimbawa, nag-apply sa SM Foundation o kaya sa SM's companies. Sa totoo lang, hindi naman namin sinasadya maging prioridad, no? Pero yun, pinapasa talaga nila eh. So, we can, maganda. Yung ba, applicant ho na, ibig sabihin, applicant na trabaho na? Oo. Diba, nagtapos yung mga graduate ho ng SM Foundation. Yes, oo. Diba, gusto din maglingkod ho sa inyo, mga ganun. Of course, yeah. Meron, madami. Talagang nakakwalify sila, you know. Kasi dala-dala nila yung values na natuto nila nung Oo nga, Ma'am Linda. I think, nila. siguro 3 bagay. 3 bagay ang importante, no? Number 1, yung academics nila, no? Talagang mahirap kamtan. Na hindi nila yan matutuloy kung hindi nila naghirap. Pangalawa, merong mga pagkakataon sa SM Foundation na sila yung makapagtrabaho. Yes. Sa summer and Christmas, sa mall? Yes, Oo. mall. Di ba? Ano yung summer job? ginagawa nyo? Yung summer job nyo. Ikwento nyo kung anong ginagawa nyo. Open lang yun sa kanila, ha, sa Moscow. Sa kanila lang ngayon. The chance to work. Pero limited na oras lang. Siyempre, kasi during the break lang, pag walang pasok. Ayun, napaka-shorte ho ninyo. Pero alam Saan pa kayo, no? Alam mo, ang naalala ko doon, hindi basta trabaho yun. Okay? Ang alam ko, binili niya ni Mr. C na kung kayo ay magiging scholar, okay, kailangan matikman niyo yung trabaho talagang yung nasa warehouse, nasa shopping mall, nagpa-package, mga ganon. Talagang low-level jobs, okay, para matikman nila ano yung hindi nila na babalikan kasi paangat na ang buhay nila. Pero ang gusto ni Mr. C, naalala ko yun eh. Ang sabi niya, kailangan magtrabaho kayo hard work, integrity. Yun, ganon. So, yun ang pangalawa. No? Yun yung values. Yung values talaga. 13, ano yata yun. Alaalala ko na. Marami. Oo. Ang panghuli, I think, napakalapit ng mga school na pinili nyo sa industriya. Napakalapit namin. Okay? Na, kumbaga, kapag ikaw ay malapit na mag-graduate, hindi ka pa nag-graduate, nandun na. Nakatuon na yung pupuntahan mo. So, nagkakaroon sila ng pagkakataon na i-measure yung sarili nila, okay, kung gaano silang kagaling, okay? And what they find out later on, pagkatapos ng 6-month na internship, talagang hindi na sila naghahanap ng trabaho, may offer na. So, talagang tama ang pagpili ng SM Foundation. Ganon ang nangyari. Tama yung exam, tama yung pagpapakilala nila sa mga magulang kasi maganda silang mag-assess. Alam nila na itong batang ito, okay, may foresight sila, itong batang to may pag-asa. Makikita naman namin yan. Sa interview pa lang nakikita namin na porsigido talagang tatapusin nila. Kasi iba yung konting problema, ganon, mag-stop na. Pero talagang, especially during the pandemic, they were really, the program was really put to a test. Kung magkakasurvive sila, nakasurvive. Grit talaga, grit. Talagang, alam natin, no, na sila talaga ay magpupursige. Oo, talaga. Siguro bago tayo mag-break, kayo naman ho, ma'am, bago si
Ma'am Lerel naman, bago tayo mag-break muna, paano ho ba ang ano ho maipapayo niyo sa yung mga nagdadalawang isip pa at natatakot na mag-apply? Oo. Kasi parang pag sinabing SM Foundation, parang napaka di ba? Ang hirap. So anong maipapayo niyo sa kanila? Go lang ng go. Apply lang ng apply. Huwag kayong matakot na hindi kayo qualified. It's an open program, open for all na willing na mag-aral, willing na magpatuloy. Kasi yun yung magiging chance nyo na magpatuloy sa pag-aaral. Meron kayong choice na pumili ng course na gusto nyo. Tsaka nagbibigay din sila ng parang pag-asa na merong magandang future na naghihintay sa atin. So, take nyo na lang talaga lahat. Go lang ng go. Kayo naman, ma'am. Anong dagdag pa? So, Pampalakas loob sa ating mga gusto maging scholar din. Ang daming nanonood sa atin sa TV at sa YouTube, sa Facebook ho. Saka sa mga magulang, no? Sa mga magulang ho. so sa mga aspiring SM scholars, huwag kayong pangungulahan ng takot. May pangarap ka, so kailangan malakas yung loob mo na i-conquer yung fears mo. Kasi hihilahin ka lang pababa ng fears mo. So, yes, so Could have thought of that. Meron bang ganong instances, ma'am? May mga ganong nakaranas ba na yung isang applicant sa inyo ay bumagsak tapos nag-apply ulit? Pwede ba yung ganon? Kung bumagsak siya sa application, syempre wala na siyang... Hindi na makakaulit yun. Oo, kasi marami kasing bibigyan pa rin natin ng chance. Kaya pag nag-apply ka, itodo mo na, no? Ibigay mo na lahat. Yun, siguro magbabalik po ang Barangay 882. Barangay 882. Opo, nagbabalik nga ang Barangay 882. Gilbert Perdes po muli ang inyong lingkod. At kapiling pa rin ho natin si Ma'am Linda Atayde, yung SM Foundation Incorporated Executive Director for Education Programs. At nandito rin na si Ma'am Ling Lansang, yung ating Senior Assistant Vice President ho ng SM Foundation Incorporated. At kasama din ho natin si Dr. Tata Pastor Medado. Siya yung Pangulo ho ng Asia Pacific College, ang partner ho ng SM Foundation dito sa kanilang scholarship program. Kapiling din ho natin si Ma'am Chloe Dayan Castillo, ang isa sa mga beneficiaryo ho ng SM Foundation Scholarship Program. At siya ay produkto ng Cavite State University. At syempre, kasama din ho natin si Sir Sosimo Teng Castillo, ang ama naman ho ni Ma'am Chloe ho, na nabanggit ko nga, isa sa mga beneficiary ho ng foundation ay yung kanilang scholarship program. At magandang hapon na sa inyo, sir. Magandang hapon din po sa inyo. At sir, pakikwento ho sa amin yung experience bilang anong pakiramdam na nagkaroon ka ng anak na ganyan katalino, syempre magna cum laude ho, at isa sa mga beneficiaryo ng SM Foundation. Sa akin po, sir, ay wala pong sukat po ang aking kasiyahan na naramdaman po sa tulong din po ng SM Foundation po. Pakilapit lang ho ng konti yung ating mic at medyo mahina yung rehistro sa atin sa ere. At yun nga. At gaano nakatulong ho sa inyong pamilya yung pagiging scholar ho ng inyong anak? Sa akin po, sir, kasabihan po nung una ay nag-iisip po ako kung paano ko po may tataguyod ang aking anak. Natuwa naman po ako nung nabalitaan ko ng aking pong anak ay isa po sa binigyan po ng pagkakataon ng SM Foundation po. At pakikwento nyo sa amin yung katayuan niyo sa buhay, paano bang hanap buhay nila at paano kayo nag-qualify, no? Siyempre may panuntunan din ho yung SM Foundation at yung mga karapat-dapat na yung mga maliit lang ho talaga ang income. Kayo ho, sir? Ako po isa pong barangay tanod po sa amin sa Tagaytay po. Opo. Yun lang po ang akin pong pinagkukuhanan po ng trabaho po. Napakapalad ho ninyo at nagkaroon ho kayo ng matalino at magandang anak ho. Na tiyak ho na malayo ho mararating ho niyan kasi syempre naging beneficiaryo ng SM Foundation. At ganun ho, lahat ho ng mga natutulungan ng SM Foundation ay malayo ho ang nararating, mga kabarangay, no? At syempre, magkakaroon nga pala tayo ng ma'am, no? Ng presentation ng mga graduate ho ng SM Foundation. Ito ho ay Rise to Greatness ho ng SM Foundation Class of 2022. Nagaganapin ho yan sa October 22, 1:45 hanggang 4 p.m. ho via Facebook Live ho of SM Foundation FB page.
Yan ho. At napakarami yung graduate na handog ho dyan. No? Nagtapos ng mga beneficiaryo ng SM Foundation. Nasa 323 graduates ho yan. At gagaling ho talaga ng mga produkto ng SM Foundation. Meron ho tayong produkto na summa cum laude na 6, magna cum laude ho na 41. Cum laude na 75, academic distinction naman na ang natanggap ng 24 hong estudyante. At may mga nakatanggap naman ng honors at mga parangal na mahigit 100. Ganyan ho kalaki at karami yung mga tulungan ho ng SM Foundation. Bahagi yung kasama ho dyan, syempre yung eskwelahan na pinaglilingkuran ni Ma'am Teresita Tata Pastor Medado ng Asia Pacific College. Ma'am, pakikwento mo sa amin, ma'am, yung presentation, yung graduation rights ng ating mga mga beneficiaryo. Yes, mga so scholar. Taon-taon ho pinipresenta sa kanilang benefactors ang kay the C family, kay Nanang, yung kanilang kadalasan tawag Nanang at Tatang, at sa lahat po ng mga anak nila Mr. C. Ito pong mga graduates. So taon-taon po ito, ngayon na sa pandemic pa rin po tayo, ay virtually po natin to ginagawa. So ito po ay mangyayari sa October 22, kaya inaanyayahan po namin lahat ng mga nakikinig ngayon na mag-tune in po dun sa SM Foundation na Facebook page para po dun sa presentation of graduates. So dito po pinipresenta sa C family po lahat ng mga graduating scholars. So isa-isa po silang pinapakita doon. At yung mga iba naman sa kanila ay ini-feature yan. At saka nabanggit nyo nga ho kanina yung mga may honors. Lahat po sila ay makakatanggap din ng mga cash prizes. Ganon din po. At saka lahat po sila ay bibigyan din po ng Timex watch. Ito po ang regalo po ng C family sa lahat po ng mga graduates. So isa pong relo at may kasama din pong wall clock. Talagang napaka-importante po ang oras para sa ating C family. Kaya po, yan po ang regalo nila sa kanila. Ganyan ho kapalad yung mga beneficiaryo ng SM Foundation. At hindi talaga nagtatapos yan sa pagtatapos nila, sa graduation nila. Yung tulong na binibigay ho nila. No? Actually, at nabanggit na ni Ma'am kanina na welcome ho sa mga kumpanya ho ng SM Group. Yung mga gusto maglingkod na mga nagsikipagtapos na mga beneficiaryo nila. No, kayo naman yun, sir, baka may gusto kayong kwento pa na yung mga challenges na kinaharap ng pamilya ninyo. Nung panahon nyo na nag-aaral ho yung anak. Sa akin po, sir, nung pong kapanahonan na wala pa po ang SM Foundation, talaga pong hindi ko po malaking kung paano ko po matutugunan ang pag-aaral po ng aking anak po. Lahat po ay sinubukan ko, mag-construction po, para lang po ang aking anak ay hindi po mapahuli sa iba na ang gusto ng aking anak ay siya makapagtapos. Kaya po pinilit ko po na kahit po paano paigapang po siya. Naandyan po ang pagkakataon na ang anak ko po ay pinagdudahan na hindi po makakatapos ng kanyang pag-aaral. Ano yun? Kapitbahay nyo na parang minaliit kayo? Parang gano'n bang? Yun na nagbigay ng drive sa inyo. Siyempre kay Ma'am Chloe para magpursige pa sa pag-aaral. Sa akin po kasi, sir, palibasa po ako hindi po nakatungtong ng college po. Wala po ako naibigay sa aking ama na mapakiyat po siya sa college. Kaya po ang sa akin po na ginawa po nila na parang in-underestimate po ang aking anak. Ay doon ko po pinagpursige rin po na sabihin sa kanya na makatapos ka ng pag-aaral para ipakita natin sa kanila na kaya mong makatapos at dumating po ang SM Foundation. Doon po lalo po akong sumaya at lumakas ang loob na ang anak ko'y kayang makapagtapos. At napakalaking bagay at ngayon may nagtatrabaho na siya. Ganun ho yung naging bunga ng programa na naipagkaloob sa inyo ng SM Foundation, no? At sabi nga abangan niyo ho yan, yung mangyayari ho yan, yung presentation ho ng mga graduates ho ng SM Foundation via Facebook Live ho yan
sa kanilang FB page ng SM Foundation. Sa October 22, abangan nyo ho yan. At kaya wala tayong programa. Hindi natin makakapiling ho ng yung SM Foundation dahil abala ho sila ng araw ho na yan. No? At ito naman siguro si Ma'am Tata Medado. No? Anong pakiramdam na nakikita mo yung nagsipagtapos yung mga natulungan no, bilang partner ng SM Foundation? Ilang beses na po ako nakarating dun sa event. Yung mangyayari sa October 22. Pero taon-taon pumupunta ako doon. Nung araw ay face to face. Ngayon medyo tayo ay virtual na lang, no? Pero isang araw babalik tayo sa face to face. Alam niyo po yung event na yon ay napakamaramdamin. Sa akin ang tama sa amin noon mga administrador kagaya ko parang sa English no parang I must have done something good parang ganon kasi hindi mo akalain na yung mga batang yan na sabihin na natin po no na batang kalye, batang paslit yung mga ganon ano kasi yun ang napipili nila no magkaroon ng ganong pagkakataon at ibalik sa SM at sa aming mga eskwelahan yung kanilang mga grado, yung kanilang mga medal, yung kanilang mga pagtatapos sa pagpunta sa entablado. At yung pati nakikita ko rin yung ibang parents na paano silang umiiyak dahil hindi nila makontain na yung anak nila ay nandito ngayon. So kung tatanungin mo ako ano yung feeling na yon, okay? Parang kung baga meron siguro kaming nagawang tama para sa kanila. So SM Foundation at saka ang APC at lahat ng mga eskwelahan na nandun po kami lahat, no? Parang sa amin, yun na rin ang success ng mga eskwelahan namin. Parang hindi malayong sabihin, hindi na namin, kaya na namin sabihin na meron kaming nagawang mabuti. Kayo naman ho bilang partner kasi ng SM Foundation, parang ano na rin kayo ginawa ho kayong tulay na rin ho ng Diyos siguro no para may pagkaloob at mabigyan ho ng pagkakataon yung mga walang kakayahang magkapag-aral at na maabot ho nila yung kanilang pangarap ho para sa kanilang pamilya. Alam mo, test talaga yan kasi sa amin, hindi sa kanila ang test sa kanila talaga kung matatapos sila no at kung talagang pagpupursige. Sa eskwelahan, ang test sa amin ang gagaling nila no? So parang meron kaming nagawa na tama. Kasi ang gagaling nila kasi kung ito lang ay yung mga usual na estudyante na hindi scholar, okay? Magagaling sila. Meron silang means to become better. But these people, wala sila nun. Wala sila nun. Naghirap talaga sila. Pinili sila at naghirap. Kaya ang feeling ko talagang it's a success. It's parang hindi lang sa mga bata, sa SM Foundation, pati yung partner school. Okay? Meron kaming nagawang tama. Yung iba kasi iniisip, sinuwerte. Hindi talaga swerte. Talaga pinaghirapan Hindi pinaghirapan at syempre kasama na rin dasal mo. At syempre di ka naman pagbibigyan ng Diyos niyan kung hindi talaga para sa iyo yan. No? Dahil deserving ka talaga. No? So, karapat-dapat kayo na maging scholar. Diba? Wala yung word na swerte. Lahat kami nagpursige. Oo. May hard work talaga. Ano may papayo niyo halimbawa? Kasi marami pa rin gustong pumasok. No? At mag-apply. Paano ba ang proseso? Kasi balikan natin yung actually kasi iba na yung mga viewers natin ngayon. At paano ba maging scholar ng SM Foundation, ma'am? Meron kami actually dito matatapos na itong cycle na ito, no? Opo. Ang susunod na cycle, maghahanap naman kami ng bago na. So, January, no? January ang... By January, mag-a-announce. Sasabihin, eto na. But before January, meron na mga maliliit-liit na balita. Pero officially, mag-a-announce kami by January. Eto na ang gagawin ninyo. Pumunta lang kayo sa ating website, no? Tapos, lalagay nyo lang www.sm-foundation.org. Doon, kompleto na yon. Fill upan nyo na lang yon. Tapos susunod naman, yung tingin namin qualified. Susunod naman, meron na namang step. Meron siyang particular na lugar na sa branch ng SM, mga ganon? Doon pwedeng pumunta. Kung halimbawa walk-in. Online ito. Online ito. So, apply lang sila. Apply lang. Sanay na sanay ngayon. Ay, wag ho kayong, kasi nung minsan na ganito rin ho yung natin nakaraan tungkol din na sa mga
scholar ninyo. Binaha ko ng mga PM. Akala nila may kinalaman ako sa... Sabi ko, dun ho kayo sa SM Foundation, gantong FB page ho nila, para ho malaman ho ninyo yung requirements. Alam niyo na ho yan, January pa ho next year ho yan. Huwag ho kayo mag-PPM sa FB page din ho ng... Opo, may mga kakilala ko. At ako wala na... Kami in-interview lang ho namin sila para maibahagi lang ho sa inyo bilang mga kabarangay namin yung kanilang mga programa. Kami din ho ay tumutulong lang din bilang partner ho ng SM Foundation. At kaya ganun naman ho yung mga nire-reply ko lang ho sa kanila na dito ho kayo mag-inquire sa kanila sa SM Foundation. Dito ho kayo dapat, sila yung tamang mga tao ho na makakasasagot ho sa inyong mga inquiries ho. At maraming salamat nga sa SM Foundation. Siyempre, ang dami ho natin natutulungan at habang umiikot yung mga taon, lumalawak pa yung natutulungan ho ninyo, ma'am. Pati kayo, kasi kayo ho ang parang sabi nyo nga tulay para sa komunikasyon ba? Para pwede silang, kung hindi nila po kami makontak, alam nila kung kanino sila magtatanong. Ayan, yung mga nagko-comment mag-comment lang ho kayo. Siyempre, ikalat ho ninyo yung SM Scholar, Proud SM Scholar Foundation o SM Scholar. Ayun. Ikalat nyo yung hashtag na yung mga kabarangay, ha. Lalo yung mga, siyempre, yung mga beneficiaryo at mga naging scholar ho ng SM Foundation na nakakalat na ho sa buong mundo yan, ha. At yung mga na-interview natin kung saan siyang bansa na nakarating, no? At pero marami pa rin talagang nais na maglingkod pa rin sa utangan nila ng loob yung SM Foundation, yung group of companies ho ng SM, no? Na siyang pinagmulan ho nila. Pero malaking bagay, napakalawak at napakaganda ho ng programa nila. At marami pa hong Pinoy na gusto hong mag-apply. Kaya kayo ho, kung balikan nyo January next year ho yan, doon ho mag-aanunsyo sa kanilang FB page ang SM Foundation para sa mga gusto mag-apply ho at makinabang sa kanilang programang ito na mas marami at mas marami na natulungan at mas marami pang tutulungan sa mga susunod ng taon, no? At siguro si Sir, ano pa siya hanggang ngayon parang hindi pa siya sa narating ng kanyang anak, no? At Sir, parang hindi ko po makapaniwala kung nakapagpatapos po ng aking anak. Siya po ba'y panganay? Si Ma'am Chloe, Sir? Siya po, sa akin po hindi ko naman po pwedeng meron po kasi akong anak na bago sila. Ayoko naman po siyang ihiwalay yun. Anak ko po. Yung po nasa ibang bansa ngayon po. Tapos dalawa po ko doon. Kaya proud din po ako sa kanya at siya nakukuha niya na yung kanyang pangarap po. At syempre kayo nagsusumikap kayo at syempre di naman yan mararating din ko nila yung pangarap kung hindi nila kayo naging ama. Tapos po sa isang banda ako po'y taos pusong nagpapasalamat po sa inyo sa pagsuportahan niyo po sa aking dalaga po. Maraming salamat. Sana po ay marami pa po bukod sa kanya ay marami pa kayong matulungan po. Gusto namin yan. Salamat po sa inyo. Siguro mga na tayo nasa 453 na ho tayo. Meron ba tayong mga commenters natin, mga SM scholar natin? Yan ako, binahana naman tayo. Sabi ko na sa inyo, huwag kayong, ayan, tamang-tama naman at doon ho sila nag-comment dito sa ating FB page, no? Si Edsel Ann Ogawa, proud SM scholar din ho siya. Si James Papina Napa, scholar din ho siya. Darius de Banadera. No, ito yung mga talagang sinubaybayan yung mga program, yung natin, no? At talagang hanggang ngayon hindi nila makakalimutan at syempre kayo ho yung naging daan, no? Naging tulay para marating ho yung kanilang pangarap. Kim Renz Casas, scholar din ho yan, no? Kenneth Balmosena, hindi man nila binabanggit yung ito yung mga talagang narating ng malawak kong programa ng SM Foundation. Queenie Ann Alfonso, Ruel Escano, yung hashtag SM Scholar ho, yung kanilang ginamit, no? Spreading social good, si Ruel Escano, no? Kim, ito nabanggit ko na to kanina, si Faith Keisha Badua Fontanilla,
Rich Diamond Pulangcos Studio naman. Mga scholar ho ito ha. Ganyan ho ka, ito hindi na ho na print tong iba. Kasi siguro kung mabibigyan pa tayo ng pagkakataon sa sunod ho natin programa, open naman yung ating programa para ho sa ganyan ho natin kamahal yung SM Foundation, mga kabarangay. Angelica Narvarte naman ho. Jamie Villegas, Angelica Narvarte, Gracie Ballesteros, Jamie Villegas, Relsa May Cortez, at siya ho, lahat ho sila yung mga scholar ho ng SM Foundation ho yan. Jolina Pasahol, David Joshua Dalisay. Ayun, ganyan ho isa hong patunay ho yan na napakalaki at napakalawak ng programa ng SM Foundation at patuloy na dumarami yung mga nakikinabang sa kanilang scholarship program. At syempre, abangan nyo, nabanggit na namin kanina, January 2023 ho yan, yung kanilang opening, muling pagtanggap ho ng mga application para sa mga gusto ho maging scholar ho ng kanilang foundation. Ma'am, siguro parting words na lang at tayo ay nasa 4:55 PM na ho, ma'am. Okay. Ito ho ay, alam niyo ho, yung mga number of scholars at graduates, mga about 4,000 na graduates. So sila ay, tutuloy nila yung ikukwento yung kani-kanyang istorya yan, kung paano sila pumasok dito, tapos ano ang ginagawa nila ngayon. So kani-kanyang, ang sabi natin, yung kani-kanyang storya na pwede nilang ipasa, pwede nilang ikwento sa magiging future family nila, sa pamilya ng mga bata. So sana itutuloy-tuloy na nila yung para ma-inspire naman yung iba na humangad din ng at ng pangarap nila na pareho. Para maging sumunod sa kanilang mga yapak, yes, no? Yes. At kayo na, Ma'am Ling. Yes. So, ako naman, shout out. Alam ko gusto na mag-shout out mamaya si Chloe. Kaya shout out sa lahat ng scholars na nanonood ngayon. And congratulations dun sa batch nila, Chloe, na nagtapos this year. Very high po talaga yung number ng awardees namin this year. So, ako po ay gulat na gulat din na ganun kadami. Almost 44% ang graduated ng may mga lauding. Congratulations sa kanila. Tapos yung mga current scholars natin, yan ang mga tutularan nila, mga kagaya nila Chloe, tsaka ni Leriel. So, good luck sa kanilang lahat. Yun, si Ma'am Chloe naman. No? So, yun, una-muna po sa lahat. Thank you po kay Ma'am Linda, kay Ma'am Ling, sa SM Foundation. Super thankful, super proud ako bilang SM Scholar. And pwede akong mag-shout. Yeah. Sabay mo na yan. So, lahat na. binabati ko po yung nanay ko na nanonood sa bahay, yung kapatid ko, si Alfonso, and then yung workmates ko, yung CPU department, sila Kuya Peter, si Ate Kayla, si Ate Heidi, si Ate Tin, si Monica, si Kuya Neil, si Ate Chini, and then si Sir Maynard. Hello po sa inyo. Patakin yung ganun siya katalino. Nasa ulo niya lahat to. Yung ganun karami. Ganun ka, parang may photographic memory to si Ma'am Chloe. Si Kuya naman, no? Tatay. Maraming pong salamat po at talaga pong walang tapos sa aking pagpapasalamat sa SM Foundation po. Hindi ko po ano po kung gaano pong kasaya ang aking naramdaman sa laki ng tulong na ginawa niyo po. Yes. Sir, akin nga po palang binabati ang aming kapitan po sa Kaybagal North. Kapitan Vic Bergado at buong barangay po. At tama-tama ho yan kasi barangay 88 dos ho yung programa natin, no? At saka po maka-interviewin ko pa yan next time kasi kailangan natin yung mga barangay kapitan sa ating programa. Kaya nga tayo naging partner ng SM Foundation kasi yung target nila yung mga barangay po. Tsaka po sir, yung akin pong pinagtatarbohan ngayon na sideline, Hillbarn at tsaka Lenis Garden at pamilya Atarok po. Alright. Ganyan ang mga Pinoy madiskarte. Ganyan kaya malayo narating ng kanya. Ganyan yung produkto ng kanya. Tingnan niyo yung nangyari sa kanyang anak at malayo na kayo nararating. Kayo naman ma'am, panapos na yung na lang parting words. Yeah, siguro ang gagamitin ko na lang itong pagkakataon na ito sa pasasalamat.
Kasi hindi namin, nung una pa kaming nag-umpisa nito, hindi namin akalain nalalago siya ng ganitong kadaming graduates, ganitong karaming natulungan, ganitong karaming umangat sa buhay, no? At hindi lang yan, yung pagpili ninyo talaga ay parang gusto kong magpasalamat dahil hindi lang sa magaling ang pagpili, okay? Alam ninyo, nagtiwala kayo sa amin na matuturuan namin sila bilang isang paaralan. Yung pagtitiwalang yun po, yun ang pasasalamat ko na nagtiwala kayo sa APC na talagang mapapagana natin ang edukasyon na mag-produce ng ganitong klaseng mga bata. At sa mga bata naman, mahirap magturo, no? Mahirap din talaga. Kung sabi niyo mahirap mag-aral, mahirap magturo. Pero gusto kong pasalamatan din lahat ng mga mentors ninyo, ang teachers ninyo. Hindi din tayo makakarating dito kung wala sila. So siguro, this is really about being grateful. Yes. So today, yun ang isa-celebrate natin sa sa Tsaka 22. happy World Teachers Day pala sa mga teachers natin. Teachers No? Day. Kaya nga po, yes. pasalamat po lahat. Sa mga teachers. Gratitude is the term today. Tsaka yung maging ganap pong SM Foundation na scholar ho, napaka isang parang hamon na rin, no? Pagtanggap sa simula pa lang yan, no? Sa pagtatapos mo, no? Yung ganong at kaya ho, tayo nagpupugay ho sa inyo, mga scholar ho ng SM Foundation. Siyempre sa SM Foundation na natin na ilang buwan na natin naging partner dito sa programa sa patuloy na paglilingkod ho sa mga mahihirap natin mga kababayan. At syempre sa mga kabarangay ho natin. Maraming salamat to sa inyo. Saludo kami sa inyo dyan. No? At syempre wala na pa tayong oras mga kabarangay, no? Maraming salamat ho kay Boss Edgar Cabangon, kay Ma'am Sharon, mga boss pa ho natin na sina Ma'am Ana, Sir Tito, Sir Cholo, Sir Marvin, Ma'am Juday, ang ating OIS Station Manager, Sir Vic, Boss Bert, at iba pa. Syempre thank you din ho sa ating writer, si Miss Eriam Sancho, Sokmed na Sir Angelo Baino, Elaine Dimalanta, no? Na tuloy. At ating mga CA na sina Jessa Barameda, James De Jesus, at ang ating syempre engineer, ating piloto ngayong hapon, Sir June Aguba. Maraming salamat sir sa pagtimon sa aming programa. At syempre hanggang sa susunodong programa sa susunod na linggo mga kabarangay, same time at same station po. Ako po muli ang lingkod Gilbert Perdes dito sa Barangay 882. At susunod na ang programang Barangay o yung Obit Peace sa IZ. Naku, Barangay Obit Peace sa IZ. Yung mga kabarangay kasama niyo dyan, si Gobo Obit Pagdanganan at si Ma'am Juday ho natin ang ating OIC Station Manager. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye! Barangay 882.